Tanim na naman si mama ng gulay dito, guys. Ayan nga ang ginagawa ni mama kapag eto na naman ang ginawa ni mama. Naglagay siya nung mga nabubulok na kahoy at papel at nilagyan niya ng mga gulay. Ayan. So, meron siya ditong kangkong tsaka alugbati kasi malakas kami kumain. Kangkong at alugbati. Dito tayo sa likod. Ayun. As you can see, dito na namin pinark ang sasakyan ni mama. So, itong sasakyan ni mama, guys, katulad ng sinabi ko sa inyo before, 5 taon na to. Mabuti na lang at yung driver na nangangalaga ng sasakyan ay talagang maingat. So, sobrang ganda pa talaga ng sasakyan, lalo na sa labas. Hindi mo talaga masasabi na 5 taon na siya. Meron lang mga konting mga gas-gas. Pero, papaayos lang natin yan para mapanatili naman nating maganda. May mga konti-konting gas-gas. Meron din dito sa harapan. Sabi ko nga dun sa nagmamaneho ngayon ng sasakyan, ayusin namin agad para hindi na siya lumala. Ito kasi luma na siya. Pero other than that, everything is okay. Sa all right. Ayun, maayong buntag, guys. Maayong buntag, Jensan. Ang ganda ng sikat ng araw today, hindi mainit. At dahil kahapon ay holiday, ang dami ko palang hindi nagawang must do. So, ito-try natin gawin ngayon. Hindi ko naman kasi alam na holiday pala kahapon. Pero anyway, marami pa rin yung mga umu-order ng ating mga 18 karat Saudi gold na mga alahas. Maraming salamat at sinusuportahan nyo po ako sa aking mga benta-benta. Para sa ating mga Thai dress or Thai fashion, sunod-sunod po yung mga boxes na dumarating. So kung meron tayong update at live, ayan, abangan nyo po. Ang aga kong gumising today dahil medyo kumalam yung sikmura ko, pero habang kumakain ako ng breakfast, nanood ako ng interview ni Maring Rosmar kasama si Tony. So yung Tony Talks with Rosmar. Kasi marami kang mapupulot sa mga ganong klase, guys. Yung mga true to life story. Kaya gusto kong mag-video react. Video react. First time kong gagawin to. Pero alam nyo kasi, sobrang relate ako kay Rosmar at sa mga sinabi niya. Meron siya mga points dun sa sinabi niya na talagang agree ako na habang nagsasalita siya, alam niyo yung feeling na gumaganon ka. Tama. Oo nga. Oo, tama yan. Ako ay agree. Ganon. Parang nagre-react ka na habang nanonood. So anyway, ang ganda ng storya ni Rosmar, no? Kasi from scratch. Actually, medyo marami akong kilala na mga story, na merong story na ganon. Yung talagang from scratch. Yung hindi pinanganak na mayaman. Actually, yung kapatid ko na nag-i-inspire sa akin to always strive hard every day. Ganon din yung story. Pero let's go back to Maring Rosmar. Okay? Knowing na ako alam ko talaga, guys, walang shortcut sa success. Yan yung kailangan nating maintindihan. Marami yung mga nang-i-scam, marami yung mga gumagawa ng mga bagay na ikakadali, iniisip nila na madaling pasok ng pera. Pero hindi po talaga ako naniniwala dyan. Kung gaano kabilis yung pagpasok ng pera at kung gaano mo yung kabilis pinapasok, ganon din yung kabilis mawawala. Ganon din yun kabilis mag-i-evaporate. Iba ang perang nakita mo or nahawakan mo na pinaghirapan mo. Sobrang magkaiba. So ngayon sa mga storya ni Rosmar na nagsimula siya sa pagbebenta ng Madre de Cacao, na ginawa niya ng paraan, tapos naibenta niya nga para sa panggamot sa mga yung kagid sa Bisaya, guys, kagid ng aso. It just shows one thing, na kapag gustong-gusto mo na mag-earn ng pera, you have to really think outside of the box. You have to be unique. You have to find something na magiging edge mo sa ibang mga tindera. Another sa sinabi ni Rosmar na talaga namang ako'y sobrang approve at talagang nag-a-agree ako, ay dun sa sinabi niya na pag tumutulong ka, wag kang maghintay ng kapalit. Mas maganda pa rin yung tumutulong ka na hindi mo binibilang yung tulong mo. At ako, guys, lagi kong sinasabi, eto ang mga learnings ko, by the way, sa tagal at sa hirap ng buhay ko sa Africa, sa Uganda, ng mga 3 taon, kahit na
nakita niyo yung buhay ko doon, kung na-follow niyo yung story ko, yung mga kwento-kwento ko, dati kong kwento-kwento, yung recent life ko sa Africa ng 3 taon. Hindi madaling maghanap ng pera sa Africa. And to think, marami kaming anak. Okay? Maliliit pa yung mga bata, nagpapadede ako, nagbe-breastfeed ako habang nabibenta sa truck. Sobrang mahirap, pero bakit during that point, na hirap ka na, bakit hindi kami nauubusan? Bakit hindi kami nagugutom? Bakit hindi kami nawawalan? Kasi marunong kang magbigay, at doon ko na-learn yun, doon ko talaga yun napatunayan, na kapag hindi ka madamot sa kung anong meron ka, na kung hindi ka madamot at talagang yung binibigay mo ay hindi mo na nilulook back, promise ko talaga sa inyo guys, hindi talaga kayo matutuyuan. Yun talaga yung naging learning ko. Kaya ngayon, meron akong parang masarap sa pakiramdam kapag meron akong pumapasok na blessing. Tapos yung blessing na pumapasok na yun, nilalabas ko din agad. It can be in different way. It can be extending it to other people. It can be doing something special for someone. Pero hindi ko siya inuupuan. Kasi pag inupuan ko siya guys, doon ko napapansin na parang stagnant. Parang walang nangyayari. Pero kapag pinapalabas mo ng bukal sa loob mo, promise ko talaga sa inyo guys, i-try nyo yan. Hindi talaga kayo mawawalan. Another sa sinabi ni Rosmar guys, no? Na talagang natatawa ako at the same time, sobrang agree naman ako doon is, aabot sa point talaga na pagtatawanan ka muna ng mga tao. Pero okay lang yon kasi na-experience ko din yan eh. I remember, pagtatawanan ka at ibabash ka, okay? And it's a part of taking risk. It's a part of going outside of your comfort zone. I remember when I just started introducing African fabric or African chitenge. Alam nyo guys, kwentuhan ko kayo dito sa business venture na to ha. Mag-side trip muna tayo sa buhay ko para naman ma-relate natin kung bakit sobrang humanga ako sa kay Rosmar. And I can really see that she is happy, and I can see that she feels like kung ano man yung nararanasan niya ngayon, she deserves it with all those sleepless nights and sacrifices na pinagdaanan ng African fabric. Pauwi kami ng mga bata noon. That was last year. Eto, kwentuhan ko kayo para malaman ninyo at parang ma-visualize ninyo kung paano ko sinimulan itong African business na to. As you guys all know, I was married. Actually, I'm still married, not yet divorced, to a Ugandan man. Ayun. 5 taon kami together, pero 3 taon lang kami nagsama dahil I was living back then sa Thailand bago ako lumipat ng Uganda kung saan naman siya nakatira. We moved there kasama si Kuya Kahil, and we were able to start our own family, di ba? And during that time, I was really not comfortable of not doing anything. Okay? Nasanay ako na lagi akong merong pinagkakabalahan. Kasi nung nasa Pilipinas pa lang ako growing up, I always find a way to sell. Katulad nga ng mga sinabi ko sa inyo sa mga recent videos. Lumaki kami na nagbebenta-benta dahil yun yung nakikita namin sa mama namin. Lumaki kami na nagbebenta-benta kasi yun lang yung only way para makapag-aral kami. Lumaki kaming nagbebenta kasi ang sarap sa feeling na meron kang konting pera. Okay, at nabibili mo or nakakain mo yung mga maliliit na bagay na gusto mo way back nung mga elementary pa lang kami. So, it continued high school, college, in university time, kahit na magtanong kayo sa mga nakakakilala sa akin during university. And when I worked in Thailand, I never stopped selling. I entered beauty products made in Thailand. I entered fashion, ayun, mga Thailand Bangkok fashion kasi sobrang galing nila dyan magbihis. And of course, it never stopped. Because I really loved it. Yun yung totoo doon. Hindi dahil mukha kang pera, hindi dahil gahaman ka sa pera at gusto mo laging merong pera. Hindi eh. It started to become like a hobby. It started to become like a passion. So when we moved to Uganda, I was really lost. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi ibang-iba yung kultura. Sobrang malayo sa Asian na culture. Sobrang layo sa Pilipinas. Iba yung market nila. Iba yung satisfaction ng mga customers nila. Iba yung mga essentials nila. Iba yung mga priorities nila sa buhay. Ganun ang nangyari. So during that time, nakadarating lang namin sa Uganda, edi COVID nga. So hindi ako nakapaghanap ng something na mapagkakakitaan ng income. Ngayon, kinukulit ko lagi yung ex-husband ko. Sabi ko sa kanya, I really wanted to do something. I want to do something. I want to do something. Hanggang sa nung bumaba na yung COVID, dun na nag-start na
naging comfortable kami to open some businesses. Katulad nga nung mga nakita ninyo sa mga vlog at mini vlog natin before, mga old vlog natin. So we started a retail wholesale business and we started farming. And then we also started a travel and tour company sa Uganda, based sa Uganda. So yung mga businesses na yon, I felt good kasi I know na hindi man ako book smart o hindi man ako nag-aral ng business related na mga courses. But when you know how to sell and when you believe what you sell, it is a lot easier to make people buy. Na-mention din pala yan ni Rosmar kasi sabi niya, madaling sabihin na maputi yung singit mo, Day, pero mahirap yan patunayan. Kaya ang pinakita niya talaga yung mismong singit niya. So alam na alam ko yan kasi for me, ang hirap talagang magbenta pag hindi ka trusted sa binibenta mo. For example, mapa-beauty products man yan or mga tahi man yan ng damit, pag hindi ka comfortable at alam mong niloloko mo yung mga clients mo, mga customers mo, makikita yun sa mukha mo, makikita yun sa mata mo. Okay? Pag hindi ka naniniwala sa service na binibenta mo, maririnig yan sa boses mo. So alam na alam ko yung sinabi ni Rosmar sa point na short. I had learned a lot through the hardest way sa bansang Uganda. Okay? Natutunan ko yung business kasi hindi ako pumapayag na iba yung mahawak. Gusto kong matutunan yung negosyo sa Uganda or sa kontinente ng Africa from scratch. So I really pushed myself out there. I really pushed myself to the most uncomfortable situation hanggang sa umabot na sa point na habang nakasakay ako sa truck at nagbibenta-benta ng mga goods namin, talagang dinadala ko si Chico that time kasi breastfed siya. So umabot na sa ganung point. Imagine nagbe-breastfed ka yung truck, hindi naman yan aircon, tapos alam niyo yung takbo ng truck, 'di ba? Na malakihan, tapos may driver kang katabi, minsan mainit, kailangan mong takpan, ganito ganyan. I had to be there alone while taking care of Chico as an infant kasi 4 months si Chico hanggang nag 1-year-old siya. I was taking care of him at the same time taking care of the shop alone. Kasi ang tindahan ay nasa probinsya. Ngayon, to make the long story short, I learned a lot from scratch. I learned a lot from all those hardships at sobrang uncomfortabling mga sitwasyon. Doon talaga ako maraming natutunan. Hindi lamang kung paano maghanap ng pera, kundi paano makisama sa ibang tao at paano mo i-face yung mga challenges na nagka-come with the business. Alright? So ngayon, okay, 3 years had passed and my marriage crumbled. Ayan, nasira yung aming pag-aasawa and I decided to, nung mga time na shaky na yung aming marriage, I decided to go back to the Philippines. That was last year. Okay? Last year, December, so naisip ko uuwi kami, dala ko lahat yung mga bata. We were 3 passengers at that time kasi wala pa si Chico noon. No, Chico was already there, sorry. I traveled with 3 kids plus ako. So I traveled with Kuya Kahil, I traveled with Kulit Kulot, and I traveled with Chico that time. So 3 bata yung dala ko. Sabi ko, paano kaya to? 3 yung dala ko. Ang laki-laki ng binayaran kong pamasahe. Kasi during that time, pinag-ipunan ko talaga, guys. Pinag-ipunan ko yung pamasahe kasi I really wanted to be home. I was starting to feel uncomfortable na sa marriage and I just wanted to have peace for a bit. Ayan. So ang ginawa ko, umuwi kami and then sabi ko, paano kaya to? Kasi ang laki na nabayaran ko. Ano yung magagawa ko to have a little bit of income on the side para naman medyo makatulong sa finances namin, sa expenses namin habang nasa Pilipinas kami. And that's when I realized, why not take African products with me? So ang ginawa ko nun, guys, hindi ako nagbenta nung pagdating na ng Pilipinas. Binenta ko na nung nasa Uganda pa kami or nasa Africa. And because I was also a content creator back then, parang na-build ko na yung trust ng mga nanonood sa akin. So it was very easy to prove to them that I am selling the authentic product of Africa. That was one. And that was the very, very important one, the highlight of it all. Kasi pag bumibili ka pala ng products outside ng Pilipinas, maganda kung nanggaling mismo doon. Ngayon, meron akong mga natatanggap na mga ano ba yung binibenta mo? Tela, malong ba yan? May mga ganun. Yung pinakamalalang bash sa akin is, naku ma'am, grabe ka naman magbenta. Ang mahal naman ng benta mo. Isa Shopee, ganyan lang yung presyo. Ganun yung natanggap ko. And I'm like, for me as a seller that trust the quality of the product I sell at the authenticity of the product I sell from Africa, to be specific, from Uganda, east of Africa,
I was so confident and I even replied dun sa nag-message sa akin, no? Sabi ko sa kanya, ma'am, it's up to you po. What I am selling is not Shopee standard. Bonggang nanay nyo guys. Nagasabat-sabat talaga ako way back. The things that I sell or the things that I'm selling is not Shopee standard. Ganun yung mention ko. These are authentic and they are coming from Africa. At kung hindi pa alam ng iba, Africa is a very very big continent, and I lived for years in Uganda, which is around 6,000 miles ang layo dito sa General Santos City. Pag tinravel mo yan by plane, kasali na yung mga stopover, it will take you like 24 hours. Okay? So I was so confident on what I was selling, not only because I know it was authentic, but because I used their things myself. I started for a year, I started buying African fabric, and I started making or asking someone to make a dress for me and use it during special events na inaatinan naming mag-asawa way back then. So, talagang nasubukan ko yung ganda ng tela, yung lambot ng tela, yung quality ng print niya, yung vibrant ng kulay niya. And I knew that that thing has potential, pero hindi ko siya naisip agad ibenta. So pagkatapos akong i-message nung concerned citizen na yon, mas lalo pa nga akong naging confident sa pagdala ng mga items. So imagine guys, when I came back last year, mostly sa mga bit-bit ko nun ay talagang na-taken na. At ang maganda pa doon, talagang lahat ng mga buyers ko, dahil sila ay talagang nagfa-follow na sa akin for a long time, they were all legit customer. So doon yung nagsimula. And then, pagdating ko, dineliver na lahat, sinend ko na lahat and everything. Ang ganda ng feedback. So the review was really, really good. And during that time, tela pa lang yung dala ko guys. As in, tela lang talaga siya at kayo na yung magtatahi. Kasi ang dami kong iniisip, paano pag tinahi siya, mali yung measurements, paano pag tinahi siya, ganito, ganyan, baka mas maraming reklamo. So sabi ko, why not dalhin ko muna yung tela, sila na lang yung magpatahi. Yun yung ginawa ko, which was talaga namang pumatok siya. At the review for the fabric alone is very, very good. Kaya dun ko naisipan na, uy, etong business na to mag-work. Etong business na to pwedeng-pwede. So, nung nag-decide kami to go back home this time, kasama ko ulit yung mga bata, sabi ko, I will do the same thing ulit. And then I will see. Kasi hindi siya for long term eh. Kasi, so yung second time na nagdala na ako ng item, eto ng pag-uwi namin na to, alam ko na hindi na siya for long term. Kasi, unang-una, sobrang layo at nag-canvas na ako ng shipping fee at ang sobrang mahal talaga ng shipping fee galing sa Uganda papuntang Pilipinas. So sabi ko, what's the other way of doing this business while not na hindi natin nilalagay sa alanganin yung quality at yung standard ng binibenta. And then that's when I realized about starting a business. So ilang gabi din ako nag-isip guys, ilang gabi din ako nag-reflect. And then I realized, why don't I try to start a business? And this time again, I went out of my comfort zone. This time again, I took risk. But eto yung risk na sinasabi ko sa inyo na all you can do is pray and work hard. Okay? So, what I did was talk to Maring Sara Pedun. I know you guys know her. She is Sara Pedun sa YouTube channel. I spoke to her kasi sa tagal naming magkaibigan, nakita ko talaga yung potential ni Maring Sara sa pagtatahi. Kaso, isa nga talaga sa naging challenge or isa sa mga bagabag sa mga kaibigan nating lokal sa Uganda, Africa ay yung kapital. Mahirap maghanap ng kapital, wala silang pangkapital, pero meron silang mga potential. So naisip ko, kung papayag si Maring Sara na magsimula ng business or negosyo kasama ako, eto yung gagawin namin. At syempre, at that time, sabi ko, naku, baka mahirap kasi mahal yung shipping galing Uganda palabas. And then I realized, everything will be hard in the beginning. Okay? Talagang mahirap yung pagsisimula. But as time goes by, you will learn from it and you will find ways to make it better. So sabi ko, why not start? Why not just start? So on that week alone, kinausap ko agad si Maring Sara, sinabihan ko siya, are you interested na mag-start tayo ng negosyo? Ganito yung idea ko. And
I was so grateful kasi sobrang positive at sobrang excited na naging response ni Maring Sara doon. And alam ko sobrang excited siya kasi alam niya na passion na din yung pagtatahi. Doon na nagsimula yung aming branding na tinatawag na Sara Pedun. And we are so excited to tell you guys na na-register na yung kanyang pangalan. Ayan, sa Uganda. And we are planning to copyright it as well very soon. At doon namin naisipan na magsimula ng first ever line na kimono. Ngayon, bakit kimono, African kimono? Kasi when I came back here, I was able to buy one African kimono for myself. And every time I wear it during the vlog, ang dami-dami talagang mga comments, ang dami-daming feedback na they want to have one. And I was like, okay, then this is perfect. Why not start the first line of Sara Pedun with African kimono? And that was the birth of the business. I contacted all the trusted people I know sa Uganda na makakatulong sa business. Una, syempre yung ating digital artist na gumawa ng logo ni Maring Sara Pedun. Nag-print nito sa ribbon or sa tag. And then, nagpagawa na rin kami ng kanyang... Then, I also contacted the supplier kasi meron na akong mga nakilala. Dahil nga sa paglabas-labas ko at pakikipag-engage ko sa mga local, when I was there, I was able to build a sources, yung mga contacts na talagang mapagkakatiwalaan mo pagdating sa pera. I had a very good supplier as well na I trust when it comes to quality ng bogolan or nung chitenge African fabric. And I was able to contact her at nagawa ako guys ng malaking order talaga. As in, labas talaga lahat, risk sa risk. So, number one yan, very important din yan sa business. Kailangan nating tanggapin na if you really want to have an edge, if you really want to be unique, then you should be willing to take risk. And that's what I did. Nag-order ako ng lahat ng mga materyales kasi nag-usap kami ni Maring Sara, what do you need? And I bought everything that she need and then she puts her expertise on it. Less than a month later, ayan, at meron na nga tayong mga na-ship out na mga African kimono made by Sara Pedun. So far, we are very, very happy kasi the first batch which was sent November 18 or November 20 already received their packages from Uganda, made in Uganda by Sara Pedun, and they love the products. So we are very happy. Some of them even ordered again kasi ireregalo daw nila sa Pasko, which I think is a really good idea kasi on the second batch, we are planning to really put an effort to make a complimentary tote bag for each of the kimono para instead na i-hand over ninyo ay plastic bag na merong kimono sa loob, we decided to make it extra special for you guys. Hindi na siya babayaran. It's free of charge. It's to thank you for supporting the business. Each of the kimono will have their own tote bag and this one will be effective on the next sending date natin, which is November 30. So far so good. I was ay laging nagtatawagan to update each other. Ayun. Alam ko marami sa inyo yung mga nagme-message sa kanya direct, but Maring Sara and I already had our position for this. dalawa lang talaga kaming CEO, guys. So ang posisyon namin dito, siya talaga namamahala sa production, mag-make sure ng lahat ng mga standard, mag-make sure na okay yung mga finished product natin, and my job is to market and to sell. Okay? And then social media is also mine. So sa lahat po ng mga gustong bumili, gustong mag-resell, gustong mag-distribute ng items ng Sara Pedun, wag po kayo mag-hesitate na mag-contact sa akin sa email. Ayan, down below. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo. And just know that this business is supporting me and my children at si Maring Sara at ang mga anak niya. Syempre, we are hoping and praying na ma-expand tong negosyo namin na to para makatulong din tayo sa ibang mga lokal sa Uganda at mabigyan sila ng trabaho. Ayan, meron nga pala mga nag-email sa akin at nag-message na nagpapasalamat sa initiative na na-start natin. But for me and for Maring Sara, we are not here if not for you guys. So maraming salamat sa suporta ninyo. So yun ang aking napaka-long story about sa pagsisimula ng negosyo na talagang sobrang nakarelate ako kay Maring Rosmar. Ayan, minari na kita Maring Rosmar ha. Huwag mo naman akong itakwil. Ayun. Alam ko masaya si Maring Rosmar sa mga tao na nag-a-appreciate sa kanya kasi you can really see the sincerity and the humility in her. At yan yung lagi kong sinasabi at ina-advise ko sa iba na regardless kung saan ka man dalhin ng panahon, regardless kung saan ka man dalhin ng pera mo, ayan, sa pritong mani pa rin yung bagsak mo, day. Alam natin yan. Maghahanap pa rin tayo ng pritong mani. Kaya
Kaya wag masyadong maging hambog, ha? Ay. So ngayon, sinabi din ni Maring Rosmar nga pala sa kanyang interview, ayun, na talagang mapapasana all ka na lang ay other than yung pagpo-prove niya na talagang effective yung product niya at nagpalakas yun sa kanyang pagbebenta-benta. Sinabi niya din na lahat ng mga properties nila, simula kotse hanggang sa bahay, ay cash-to-cash basis. Hanggang COD lang kasi kami Maring Rosmar, wala kaming cash-to-cash. Pero nung point na yun na sinabi niya yun guys, talagang tumatak lahat yun sa mga nanonood at talagang mapapasana all ka na lang. Kasi ang ganda nung sinabi niya na hanggat sa kaya niyang bilhin, hanggat sa may matitira pa na konti sa kanya, hindi niya talaga inuutang. Wala siyang loan, wala siyang utang, cash to cash lahat. Okay? So I'm like, parang hindi ko ma-imagine na cash to cash lahat yung Lamborghini, cash to cash lahat yung 20 na properties. Pero once again, you guys, nothing is impossible. That only shows us, Rosmar only showed us that nothing is impossible with hard work. Ayan, with hard work, with sacrifices, with patience, and of course, with a heart to share at a heart to give. Ayan, walang imposible. So, pinatunayan niya ni Maring Rosmar na from 0 to 13 million a day na bentahan niya sa kanyang beauty products. For me, okay guys, ang dami-dami ko talagang sat-sat sa araw na to. Kaya nga tinawag na video react, no? Dahil nagre-react tayo sa video ni Maring Rosmar. At the same time, kinoconnect natin sa experience natin sa buhay. So overall, talagang satisfied ako sa interview mo, Maring Rosmar. Ayan, dami ko natutunan sa iyo. 17 minutes lang yung interview mo kay Tony Talks, pero parang nabago mo 17 years ng buhay ko, day! Yahoo! Anyway guys, to sum it all up, I saw the humility in her. I saw the happiness in her with her very supportive husband and very cute baby and babies soon to be. Ayan. At syempre guys, pansinin nyo naman si Maring Rosmar na wala talagang kaarte-arte sa katawan niya. Walang alahas, walang niha-niho. Pero baka mamaya yung pink pala na dress ni Maring Rosmar, dyan 5 million yung price ba? Hindi guys, joke lang. But anyway, alam naman natin talaga na sobrang simple lang ni Maring Rosmar, off and on cam. Nakikita natin yan sa mga ina-upload niya, sa mga ina-upload ng iba. So, it's not a double standard thing. Ayun. So once again you guys, sobrang sarap ng umaga ko and I feel really good that I watched that interview. Huwag nyo ring skip yung interview ni Maring Rosmar kasi marami kayong matututunan dyan. Not only as a business person but as a human being. Ayun, humanity exists. Diba, bongga? Ayun, sana guys, na-enjoy nyo yung video na to. Sana meron din kayong natutunan sa lola ninyo at sa banks ko. At sana po ay nakasuporta, nakafollow na kayo sa bago nating Facebook page na Apat at Ako. Ayun, bagong-bago po yan. Nandyan po lahat ng ating mini vlog as single nanay ng 4 at lahat ng mga challenges ng buhay at paano natin nilulusutan. Syempre, ang adventures naming mag-iina Siyempre, ang adventures naming mag-iina as a African Filipino family. Once again, guys, mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat po sa lahat. At huwag nyo kaming iwan sa aming mga kwento-kwento. We'll see you guys on the next episode. Ka-boom!